Education Thank you, Department. Aljo. Opo. Good morning po. Kausapin naman natin ngayon si National Parent Teacher Association Founding President Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga. Ay, isa pong napakagandang umaga po, sir. Salamat po sa pag-imbita ulit. Opo. Sir Willie, this is Aljo Bendijo sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Ano po reaksyon nyo sa planong 12% tuition hike sa mga private school? Sir Aljo, we fully support yung ating 3 to 12%. Sana po ang mangyari po dito siguro yung lesser, yung almost 3 to 5%. Masyado po mataas yung 12%. And dapat naman po, kasi nga po natapos na po yung moratorium ng 2017 ng isang pagtataas po ng ating ng mga tuition hikes ng ating mga school. So yun ang hiningi ninyo? 3% lang. 3% lang. Tama o ba? Yes po. Okay. Ano na po ang tugon ng mga private schools dito? Kasi ang impormasyon nakuha natin mula sa DepEd, dapat may consultation yan sa lahat, no? Mga magulang, mga learners. Opo. Ano po ang tugon nila dito sa panawagan yung at least 3% lang? At ngayon po, wala pa pong imbitasyon para po magkaroon po ng consultation sa mga magulang po. Pero usually po, kasama po ang National PTA sa Congress, sa Senate. At siguro po, may lalabas na pong investigation at pag-aaral po. Pero kayo po, na-consulto ba kayo? Na-consulta? Sa ngayon, hindi pa po. At okay. Ang po dito, baka na-miss lang po namin yung invitation. Okay. At ang po dito. Kasi ang dahilan kung bakit hihirit sila ng tuition hike ay suportahan, bigyan ng mas malaki pang pasahod ang kanilang mga teachers pati ng staff. Ay yung remaining funds naman, siyempre sa operational costs. Nagtaas na kasi lahat, lalo na ang bayarin natin sa kuryente, sa tubig, pati na siguro ang gasolina dito. Opo, talaga po dapat kailangan po magtaas na po dahil nga po kailangan po ng maka-cope up sa inflation ng ating mga teacher, po. Kasi nasabi po ng ating mga school is 70% will go to the salary of school and then the 30% will go to sa maintenance po ng mga school and other facilities po. Okay, sige po. Pero syempre ang pag may mga ganito kasi mga hirit tatamaan po niyan ang mga magulang. Actually po kung makikita po natin nakaraang pandemic po, marami pong nagsarang school. Opo. At nagbaba po ng mga tuition fee, So naranasan po din namin yan. So from 40,000 naging 20,000 yung tuition fee ng isang private school dito sa amin. So and then bumalik po sa dati. And siguro po kung titingnan po natin dapat natin matulungan yung ating mga teacher for them to have a quality teaching, and it will benefit yung ating mga estudyante with this, tulad nga po ang ating mga teacher po kasi nakabaon po sa utang yan, and then ang po dito is with the at mga pamasahe, yung cost of living tumataas po. Sila po hindi pa po tumataas, kapag po nabigyan po ng magandang sweldo yung ating mga teacher, gaganda po ang edukasyon po natin. Mga posibleng lumipat daw sa mga public school, mga private school students pagbigyan ng kanilang hirit na kung hindi man 3%, worse itong 12%. Reaksyon niyo po dyan, Sir Willie? Actually po, tulad nga rin po nung pandemic, pagka may ganyang problema, lumilipat po sa public, So ngayon po, ang isa pong benepisyo po niyan, paglipat mo po sa public at gusto mong bumalik sa private, meron ka na pong PAPE, GASPE, na pwede mong gamitin. Almost 50% ng ating mga, lalo na sa ating mga grade school, mas mataas po yung kanilang PAPE at GASPE po. Reaksyon niyo po sa pagkaka-appoint kay Senador Sani Angara bilang bagong DepEd Secretary?
Ay, tuwan-tuwa po kami dahil siguro po siya yung pinaka-qualified po, no? Kasi nga po, tulad po yung kanyang mga ginawang batas about dun sa ating kindergarten law and then education law, tapos po yung ating, yung kanyang incline po kasi sa amin yung sa PTA po, we need to teach, no, the children, our learners on the duties and responsibilities as a student, and right for pre-education. So kasama po 'yon sa bill na ginawa po ni si incoming Deputy Secretary Sani Angara po, And then yung kanya pong background, educational background, tapos yung kanyang father po talaga isa pong educator. So last 2017 po nakipag-communicate po kami sa kanila. Tinanggap mo nila kasi nga po yung ating Parent Teachers Community Association ay dapat na pong ibalik. Tulad nga po ngayon, aprobado na po sa Congress ang PTCA law, siguro po ipapasok, i-try namin maipus uli, mapabalik, yung ating PTCA law. Kasi nga po dapat pong palakasin, ang ating PTA, at na malaman nila yung kanilang tunay na responsibility. Kasi nga po sa PTA, hindi po nila alam kung ano po yung dapat nilang gawin. Ang kanilang duties and responsibilities for now is mangolekta, mag-fundraising, yun lang po. So, imbis na magagamit po ng DepEd, yung mga magulang natin talagang magagaling, matatalino, for example, sa brigada sa pagbasa, merong after school class, yung mga magagaling nating PTA na dedicated, na pwede po rin silang tumulong para magturo. And yan sa sports, yun. So, this will help, sana makita din ng ating mga parating na Deputy Secretary yung importansya ng collaboration at participation ng ating mga magulang. Maraming salamat, National PTA Founding President Willie Rodriguez. Good morning. Thank you, Sir Aljo. Lucky listener number 2, Narciso